Alright, magandang oras po sa ating lahat, mga kababayan. Sino po sa inyo ang nakapanood kanina doon sa ginawang hearing po ng Blue Ribbon Committee diyan sa Senado? Itong araw na ito, yung Blue Ribbon Committee po ni Senator Tulfo. Hindi po ito yung Blue Ribbon Committee po ni na Cayetano, ano? Oo. Alam nyo, habang nangyayari pala ang hearing, diyan po sa sinasabi nga nating Blue Ribbon Committee, itong 18 kargador, kargador, yan ang tawag nila eh. Ano magagawa natin? Di ba? Oo, habang nangyayari o ginaganap po yung hearing, itong 18 kargador pala, ay nandyan din po sa Senado. Oo, nandyan din po sa Senado, pero nandun po sa office po yata ni Padilla, ni Robin Hood Padilla, at nagkakaroon yata sila ng tinatawag na press conference. At dahil nga po nung malaman nito ni Senator Tulfo, kinall out niya ang mga yan. Pinapuntahan yata, nagpadala yata ng personnel itong si Senator Tulfo para personal na imbitahan o kaya imbitahin itong 18 kargador, kasama po itong si yung kanilang lawyer na si Attorney Baligot. Baligot ba yun? O Baligod? Ang problema, sumagot daw itong si Attorney Baligod na ayaw nilang pumunta dahil nga daw baka makontempt sila doon. Baka makontempt ang mga ito kaya takot sila pumunta o kaya humarap sa hearing. Kala ko ba yung pagkakatapang-tapang ng mga yan? Oo. Abay, kung totoo ang kanilang mga aligasyon, kung kaya nilang mapatutuhanan ng mga yan, palagay ko wala dapat silang ikatakot. Oo, hindi sila makokontempt diyan. Mga takot talaga Grabe. Anong gusto nila? Oo, kung ano yung sinabi nila doon sa unang hearing daw ng fake na hearing, fake talaga, bogus, bogus na hearing. Kung ano yung sinabi nila doon, yun na yun. Oo, anong gusto nilang sabihin? Dapat paniwalaan yung kanilang mga testimonya doon, yung kanilang mga sinabi, na halos si Marcoleta naman ang mas maraming sinabi doon eh. So anong yung sinabi nila, paniwalaan na lang natin, ganun ba yun? Wala nang nagkaroon ng interpellation eh. Paano natin maite-test o kaya paano nila maite-check? Yung kredibilidad nitong 18 kargador, pagka nagsinungaling ka, abay sigurado walang duda. Talagang makokontempt ka. Oo. Kaya lang kung hindi ka naman nagsisinungaling, wala ka dapat ikatakot. Ang tatapang eh. Matapang silang pumunta sa Senado pero takot silang humarap sa hearing. Well, anyway, hayaan na natin yan. Yung naganap na Blue Ribbon Committee kanina dyan sa Senado. Pero bago po nagtapos yan, according to the chair, muli nilang iimbitahin ang mga ito, yung 18 kargador nga. At yan po ay para sa susunod na hearing. At kung hindi talaga daw haharap, maaring ipa-contempt o kaya ipa-aresto yata. Parang ganun yung narinig ko kanina. Pag hindi pa sila dumating ulit sa susunod, baka ipa-aresto na ang mga yan. So yan po ang nangyari kanina po dyan sa Senado. Ano po? Ngayon dumako na po tayo dito kay Attorney Ferdinand Topacio. Ferdinand Topacio. Ang ganda ng pangalan eh, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yan. Ferdinand Marcos Bongbong. Ang ganda ng pangalan eh. Parang sisirain nito. Oo, ni Topacio yung magandang pangalan eh. Magandang pangalan ng mag-amang si Bongbong at saka ang tatay niyang si Makoy. Grabe. Well, may pahayag po kasi itong si Attorney Topacio. Huwag na natin tawagin na Ferdinand, Topacio na lang. Kaugnay nga po ng umano'y pagbabago po ng posisyon ng administrasyon sa usapin po ng International Criminal Court or yung ICC. At sa naging sitwasyon daw ni BC Inday Sara. At ayon po kay Topacio, taliwas daw kasi ang stand po doon sa naunang paninindigan ni PBBM sa ICC sa naging hakbang ng pamahalaan matapos nga daw po siyang maluklok sa kapangyarihan. Yan ang sabi po ni Topacio at babasahin po natin Ito po ang sabi ni Topacio. Si PBBM, lahat sinabi. Pinuri si Tatay Digong. Hindi daw pansinin ang ICC tapos nung nasa poder na, baliktad ang ginawa niya. Inapina si VP Sara. Yan po ang sinabi ni Topacio. Ano yan? Pabiktim na naman? Paawa type na naman sila? Aba si Sara pa ang inapi Oo.
Sa ganong sitwasyon, yung ganong mga nangyayari, yung ganong pangyayari, si Inday pa palang inapi. Sa lagay, itong si Marcos, salbahe, kung ganon. Alam niyo po mga kababayan, maaring para sa akin, ang tingin ko ganitong nangyari dyan eh. Maaring nung pinuri po ni PBBM po si Digong, ay yung mga panahon na siguro, kauupo pa lamang niya bilang Pangulo. At habang tinitignan o kaya nire-review siguro yung mga na-turn over sa kanya mga report, maayos naman at lahat naman ay maganda. Parang ganun siguro yan. Kaya po napuri po ni PBBM si Duterte. Yung bang halimbawa, malaya kang maglalakad-lakad, safe ka sa gabi, mga ganon-ganon, lalong-lalo na po sa Davao. Ano po, ang sinasabi nila, malinis sa Davao, maayos, less ang kriminalidad, at sabi pa nga nila, mala Singapore daw ito. Oo, di ba? Pero nung dumating, yung kapanahunan po ni General Torre III, nalaman o kaya mayroon pong nasilip sila sa mga police blotter. Dinodoktor daw, ayan ang sabi. Iyon po ang report nun. Dinodoktor daw ang mga police blotter. Para palabasin na ang Davao po ay maayos. Walang kriminalidad, walang droga, walang kung ano-ano. Basta, kailangan maging malinis ang record sa Davao. Ngayon, ang tanong natin, nagbago ba ang stand ni PBBM na wag na makipag-cooperate sa ICC? Palagay ko hindi naman po eh. Dahil hanggang ngayon, yan pa rin po ang sinasabi po ng Pangulo. Hindi niya nire-recognize po ang ICC bilang tayo ay hindi na po miyembro. Kumalas na po kasi ang Pilipinas sa pagiging miyembro po ng ICC at yan po ay kagagawan po ni dating Pangulong Duterte. Although pinag-aaralan na nga po, sabi nga ni Yusek Castro, pinag-aaralan ng administrasyon ang posibilidad na pagbalik ng ating membership po dyan sa ICC. Pero hanggang sa kasalukuyan, yan pa rin ang stand ng administrasyon. Hindi po makikipag-cooperate sa ICC. Pero pagdating po sa Interpol, natural, tayo po ay miyembro po ng Interpol, kaya po, obligado po tayo na makipagtulungan sa kanila. Okay? At nakita naman po natin, dahil nga pinadaan po ng ICC ang warrant of arrest laban po dito kay Duterte, pinadaan po nila sa Interpol, kaya yun po ang nangyari. Nag-free ride po si Duterte sa The Hague. Yan po. At dito naman po tayo kay Sara, na inaapi daw ng Pangulo. Ang tindi nyo. Mahirap nga talaga maging DDS, laging paawa, pabiktim. Ganyan po mga drama eh. Anong inaapi ang sinasabi nitong si Topacio? Okay, diretsahin natin. Si PBBM ay presidente po ng bansa. Hindi po siya robot. Tao rin po siya. May puso. May damdamin. Nakakaramdam po ng lungkot at saya yan. At kung minsan, natural lamang, gaya ng sabi ko, tao lang yan, siguro nayayamot din. Ganun lang yan eh. Katulad din po siya ng mga ordinaryong tao. Yan po ang dapat maintindihan ng mga ito. Tanong natin kay Topacio. Halimbawa, kayo po, attorney, hindi ba kayo mayayamot pag ganito nangyari sa inyo? Hindi ba kayo magagalit kapag binabato na kayo ng putik sa likod? Sasabihan kang bangag? Sasabihan kang adik? Tapos yan naman mga aligasyon lamang, hindi po totoo. Minumura ka na. Tapos saya mo na lamang? Hindi po ganoon. Kahit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ganyan. Isipin po ninyo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay pinaulanan po ng mura. Presidente na po ng Pilipinas yan, pinapaulanan ng mura. Nitong mga miyembro ng pamilya po ni Duterte. Mula po kay Digong, kay Sara, kay Baste, kay Pulong, at maging itong si, ano pangalan nito, yung bunso? Kitty. Akala ko Tweety. Kitty. Ang lulutong po kung magpaulan ng mura. At isa pang matindi dito, pati nananahimik at nakahimlay na labi po ng ama ni Pangulong Marcos ay huhukayin at itatapon daw po sa West Philippine Sea. Anong kinalaman po ng bangkay dyan? Anong nangyayari sa inyo? Hindi ba kabaliwan na yan? Hindi ba kawalangian na yan? At ito pa ang pinakamalala, pinagbantaan na ang buhay mo. Pinagbantaan ang buhay mo, ang asawa mo at kamag-anak mo. Kung sa inyo po kaya mangyari yan, ano po kaya mararamdaman po ninyo? Sige nga. Matapos pong murahin ni Sara Duterte itong si PBBM, matapos siyang murahin at pagbantaan, anong sinabi po ni PBBM? I thought we're still friends. Di rin po ninyo, ganyan po kabait yung ating Pangulo.
At pagdating naman po sa impeachment, ano ang sabi ng Pangulo nun? Ayaw niya dahil marami pang mga prioridad o mga trabaho na gawain daw po sa sa Kongreso, kaya ayaw niya na magkaroon po ng mga ganyan-ganyan mga impeachment ano. Pero lately, anong sinabi ng Pangulo? Aba, kayo diyan sa Kongreso, trabaho niyo 'yan. Managot ang dapat managot. O edi tapos kayo. Mga babayan, mabait man ang isang tao, pero ito ang wag niyong gagawin. Ano? Wag niyong gagawin. Kahit mabait yung isang tao, wag niyong sasagarin. Oo, dahil pagka napuno ng salop, wala siyang gagawin kundi kakalusin niya. Fernando Bujunjun eh. Ngayon, ito ang tanong. Sino ba ang sumira sa unit team? Sino ba ang nang aaway? Sino ba ang nagbanta ng buhay? At panghuli, sino ang may kagagawan sa pagkadala ni Duterte doon po sa dahig? Di ba? Sige nga. Kung isipin natin, sila-sila lang din yan eh. Sila-sila ang gumawa para magkaroon po ng ganitong klase ng mga problema. Kung hindi nila inaway si PBBM, sa tingin ko, baka hindi po nangyari lahat ng ito. Kaso mo gumamit na sila ng bawal na teknik eh. Pabagsakin ang gobyerno, pabagsakin, pababain si BBBM para sila naman ang magmaniobra kung sakaling makaupo yang si Sara. Pero anong nangyari? Bigo. Bigo sila hanggang ngayon. Si PBBM pa rin ang presidente natin, 4 na taon na. At sigurado ako matatapos ang kanyang termino. Batas po ang pinapairal ng Administrasyong Marcos at yan naman ang nararapat. Mahiya naman kayo. Managot ang dapat managot. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo sa sinabi nitong si Topacio? Na si Sara daw ay inaapi. Si Digong daw ay pinadala sa dahig. Kagagawan daw ni Marcos dahil hindi daw siya hindi daw nanindigan na wala na tayo sa ICC. Sige nga po, kung may mga comment po kayo o kaya sa loobin, paki-comment naman po bukas po ang ating comment section para po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat.